Okay, sige po, bago ho tayo magsimula, isa pa hong palakpak na umaabot sa langit. Yung naririnig ng Panginoon, yung nararamdaman ng Diyos. Sasabihin ng Panginoon, para sa akin itong pagtitipon na to Talaga ako itinataas sa lugar na ito. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Ngayon po, ihanda po natin ang puso natin, ang isip natin, at sabay-sabay po natin sabihin sa sarili natin ang mga salitang ito. Bakit po tayo narito ngayon? Ready? Go! Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, narinig niyo po ang aming mga sinabi sa aming mga sarili. Pangako namin ito sa inyo, pangako namin sa sarili namin. Lord, ngayong umagang ito, we would like to hear from you. Gusto namin, Lord, hipuin po ninyo ang puso at isip namin. Take control of this place. Be glorified. At Lord God, please take this opportunity na kami po ay kausapin ninyo spirit to spirit, heart to heart, mind to mind. Lord God, be with us as we open your word. Be powerful. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayong makupo. Paano natin malalaman o paano mo masasabi ng isang tao ay healthy or malusog? How do you know if a person is healthy? Paano mo masasabi na ikaw ay healthy? Pwede ba yung feeling ko healthy ako eh? Pwede ba yan? Feeling ko healthy ako eh. Feeling ko wala naman akong sakit. Pwede ba yan? Pwede bang sa itsura, mukha naman siyang healthy? Oh, mukha namang okay siya. Malaki naman yung tiyan niya. Nakukuha ba sa itsura yan? O nakukuha ba sa declaration yan? Basta ako, ang alam ko, healthy ako. Wala akong duda. Pwede bang ganon? Do you know a person, if a person is healthy dahil nakita mo lang, naramdaman niya healthy siya, o sinabi niya na healthy siya? Mga kapatid, para malaman mo na kung ikaw ay healthy, simple lang. We don't assume, we test. Diba? May testing yan. Maraming iba't ibang paraan para malaman mo kung ikaw ay healthy. Merong tinatawag na annual physical exam. Kung ikaw ay may trabaho, kung ikaw ay OFW, kung ikaw ay nag-abroad, hindi ka pasasakayin sa sa barko, kung ikaw ay hindi physically fit. At hindi nila tatanggapin na physically fit ako dahil sinabi mo lang o naramdaman mo lang or mukha itsura mo lang, physically fit, hindi. May isasubmit ka. Ano yung mga isasubmit mo? Blood test, urine test, kung ano-ano mga test, treadmill test, lab test, kung ano-ano mga testings. At ito po mga test na to magpapatunay if you are physically fit or not. If you are healthy or not. So mga kapatid, kaya minsan magtataka ka, meron ka makakausap, minsan medyo senior na, makakausap ko, oh kuya, oh lolo, anong sakit mo? Sasabihin niya sa akin, ako pastor, wala akong sakit. Wow, sa edad niyong yan, wala kayong sakit? Kahanga-hanga. Kailan ba kayo huli nagpa-check up? Hindi ako nagpapa-check up. Kaya pala wala kayong sakit. Kasi hindi kayo nagpapa-check up. No, pero pag nagpa-check up ka, nagpa-lab test ka, biglang malalaman mo yung sugar pala, humahagis na sa kaitaasan. Malalaman mo yung kanyang palang cholesterol, ganun-ganun na lang. Nung malalaman mo yung uric pala niya, ang taas-taas na. Nung nagpa-check. Pero kung hindi nagpapa-check, hindi niya nalalaman. Kaya po may mga tao, siguro may kilala kayo na ganyan, tumutumba na lang bigla. Kausap ko lang siya kagabi Bakit biglang tumumba? Yung pala nag-spike na yung sugar, tapos kinuha na ni Lord. Kasi hindi niya alam na nag-spike na pala yung sugar niya. O yung pala meron siyang cyst. Alam niyo, may mga sakit ngayon, o maraming sakit ngayon, traidor. Di ba? Halimbawa po, cancer. Wag naman sana. Alam niyo po ang cancer, hindi mo malalaman na ikaw ay may cancer o wala kung titignan mo lang o nararamdaman mo lang. Kapag naramdaman mo na, listen everybody, kapag naramdaman mo na at sumakit na, huli na ang lahat. Stage 4 ka na. Kaya naramdaman mo na eh. So dapat, stage 1 pa lang, nalalaman na, nasusolusyonan pa. So kung hindi ka nagpapa-check up, hindi ka nagpapa-test, hindi mo nalalaman something is wrong pala inside your body. So importante po ang mga testings. Ganyan din po ang mga Christians. Malalaman mo ba pag tinanong mo, Christian ba siya? O Christian ka ba? Ang sagot ba doon? Oo. Bakit? Kasi feeling ko eh.
Nakukuha ba sa feeling yan? Christian ka ba? Oo, kasi sa itsura ko, kita mo naman, wala akong tato, wala akong hikaw, wala akong kung ano-ano, di ba? Nakukuha ba sa itsura yan? Nakikita ba yan sa physical appearance? Hindi po, mga kapatid. Sabi ko kanina, we don't assume. What do? We test. We don't assume, but we test for proof. We test for evidences. Kaya ang pamagat po ng mensahe natin sa umagang ito, saved without a doubt. Part 1. No? Kasi ito po ay 7, pero 3 lamang po ang aaralin natin ngayon para next week na po yung iba dahil medyo mahaba po ang mensahe. So, saved without a doubt. Are you saved without a doubt? Siguro sagot natin, oo, pastor. Bakit? Ang tagal ko na umaattend sa church. Siguro, pastor, pagka pinagsama-sama mo lahat ng offering ko, makakapagpatayo na tayo ng building. No, siguro sa tagal-tagal ko na umaattend sa church, ang dami ko nang alam. Doon po ba nalalaman if you are saved without a doubt? Nasa feeling? Nasa itsura? Nasa numbers? Hindi po. Nasa testings. That's why, ngayong umaga pong ito, we're going to move from assumption to assurance. Gusto po nating malaman, we don't assume. We don't want to assume that you are going to heaven. We want to be assured that you are saved. Kasi po, bilang church, when we come together, naniniwala po tayo, tinawag tayo ng Panginoon. Pero, nakakalungkot. Baka ho pagdating ng panahon, nagharap-harap tayo sa langit, nasa paanan tayo ng Panginoon, and during Judgment Day, nasabihin ng Panginoon, yung 50% ng umaattend sa day-by-day bigutan, sa totoo lang, dito yan eh. Yung kabila, dito yan. Ayaw natin ng ganun. Ang gusto po natin, lahat po tayo, pumasok sa pintuan na yan, we worship the Lord, we are assured and not assuming only. Yung mahirap yung assuming sa mga nagliligawan, yung mga may nanliligaw sa inyo, do not assume. Dapat assured. Basahin po natin, 1 John 5, 11, 12, and 13. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Okay, past, present, or future, pinagkaloob. Ipinagkaloob. Past na, nangyari na, ibinigay na. At ito yung makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Very, very simple. Verse 12. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, ikaw to, tao ka, tao ako, kung nasa iyo ang anak ng Diyos, sino yan? Si Jesus. Meron siyang buhay na walang hanggan. Kung nasa iyo si Jesus, meron kang buhay na walang hanggan. Very basic. Very simple math, very logical. Tuloy natin. Ngunit, kung wala sa kanyang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-research yan? Kailangan pa bang palalimin yan? Hindi na po. Kung nasa iyo si Jesus, you are saved. Meron kang buhay na walang hanggan. Kung wala sa iyo si Jesus, you are not saved. Sorry po, hindi po nakukuha yan sa tatay ko, pastor. Hindi yun nakukuha yan sa lahi namin, Christian. Hindi nakukuha yan sa kung ano-ano. Kung nasa iyo si Jesus, you are saved. Kung wala sa iyo si Jesus, you are not saved according to this verse and according to the Bible. Tuloy po natin, 13. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Bakit daw po sinusulat ang aklat ng 1 John? Sabi, sinusulat ko sa inyo ito upang malaman nyo. So that you may know. Para alam mo, hindi yung nagtataka ka, nagtatanong ka, nag-a-assume ka, hindi. Para malaman mo for sure na kung sumasampalataya ka, kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. May, past, present, or future. Okay? Past and present, hindi future. Kasi kung yan ay future, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung future, kung past yan, di ba, kayo ay mayroon na. Present, kayo ay may buhay na walang hanggan. So kung nasa iyo si Jesus, asa ng buhay na walang hanggan? Nasa iyo rin. Present tense. Kaya minsan po may magtatanong sa atin, Pastor, pag namatay ka, saan ka pupunta? Sasabihin mo, tinanggap ko na si Jesus pupunta ako sa langit. Sasabihin sa iyo ng kausap mo, lalo na ako hindi Christian, ang yabang nyo naman. Paano nyo masasabi
napupunta kayo sa langit. Pwede bang malaman yon? Well, according po sa binabasa natin ngayon, pwede. Kasi ang kausap po dito ni John, Christian or hindi Christian? Christian, parang tayo. Ang kausap ni John dito, buhay o patay? Buhay. Alam ka naman kausapin niya yung patay. Paano naman susulat sa patay? So ang kausap niya ay Christian na buhay, pero ang sabi niya, kayo ay may buhay na walang hanggan. Meron na, wala pa? Meron na. So, ikaw na Christian, ikaw na buhay, kung sumasampalataya kay Jesus, ay mayroon ka na ngayon pa man na buhay na walang hanggan. Even as you sit right there, even as I speak here right now, tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. So, let me ask you this. Nasa iyo ba si Jesus? Okay, kanya-kanyang sagot ha. Siguro wag na lang natin sagutin ng malakas, no? Kanya-kanyang sagot. Do you have Jesus in you? Okay? Narinig ko pa rin, yes. Ang haba no yes, hanggang dito eh. Narinig ko yung yes. S na lang narinig ko. S. So, if you have Jesus, meron ka bang buhay na walang hanggan? Okay? And, pupunta ka ba sa langit pag namatay ka ngayon? Yan, ang ganda ng sagot natin. No? Yes, Pastor, 3 tanong yan. Nasa iyo ba si Jesus? Yes. Meron ka bang buhay na walang hanggan? Yes. Pupunta ka ba sa langit pag namatay ka? Yes. Gusto mo na bang pumunta sa langit ngayon? No. Wag muna. Mamaya na. Wag muna. No? Wag muna. Okay. It's very easy to claim. No, madali pong sabihin kasi talaga yan. Madali sabihin talaga yan na I'm going to heaven, pupunta ako sa langit, no? Asa iyo ba si Jesus? Yes, madaling sabihin. Actually po, kung kayo ay merong mayna o meron kayong parot o loro, madaling turuan. Kaya po sumagot. No, madali pong sabihin yan. Pero ganun pa man po, uulitin ko. We don't assume, we test. Okay? We don't assume, we test. Kasi po ang Christianity is very easy to profess but very difficult to verify. Ulitin ko yun. Sorry po, paulit-ulit ako ha. Ang religion po natin bilang Christian, pag may nagtanong sa iyo, anong religion mo? Sabi mo, born again, Christian, etc. Easy to profess, but difficult to verify. Napakahirap i-verify. Kasi po by faith, paano mo kukwentahin yun? No, kasi by grace, paano mo i-verify yun? Hindi po katulad halimbawa sa ibang religion, kung ikaw halimbawa iglesia ni Cristo. Madaling malaman, kung iglesia ka ni Cristo, naniniwala kay manalo, nasugo, hindi ka kumakain ng dugo, at ikaw ay, hindi nagpapasko, pero tumatanggap ng Christmas bonus. So, madaling malaman. Hindi mo pwedeng sabihin na ako ay iglesia ni Cristo, pero kumakain ako ng dugo. Pwede ba? Pero sabihin lang, hindi ka iglesia ni Cristo, kumakain ka ng dugo eh. O, nagpapasko ka eh. Di ba? Madaling sabihin. So, meron mga check mark, checklist, para malaman mo kung talagang legit ka na member ng church na yon. Ganon din naman kung Islam. Pwede mo sabihin na ang Islam, nagdadasal ng 5 beses sa isang araw. Hindi kumakain ng baboy. Tsaka gustong pumunta sa Saudi Arabia lagi, o at least once in their lives, para mag-hajj o pilgrimage doon sa Mecca. Meron ganon. Hindi pwede sabihin na ako, Islam ako, pero favorite ko ang baboy. Hindi pwede, di ba? Ang Christian, how do you verify? Christian ako, therefore, iba-iba nga eh. Ang baptism ng Christian, yung iba lubog, yung iba wisik, yung iba buhos. Ang salvation sa Christian, yung iba nawawala, yung iba hindi nawawala. Iba-iba. Wala tayong standardized na paniniwala. Pero meron pong testing. Ito na. Punta po tayo ngayon sa testing. Sinulat po ang book of 1 John, sabi nga natin kanina, so that you may know that you have eternal life. Ito ang goal ni John, kaya niya po isinulat ito. Sinulat po ito ni John bago siguro mga 90 AD. Pagpalagay na si Jesus, pinanganak 0 AD after Anno Domini. And sinulat po ito ni John 90 years after ipinanganak si Jesus, mga 92 AD. At ito po ay namatay si Jesus mga 33 AD. So 60 years after, sinulat po ito ni John. Sa loob po ng 60 years, nagkakagulo na. Nakita ni John, ito po ang huling libro sa Bible.
No, ito po ang Revelation, Book of John, 1 John, 2 John, 3 John, at saka Revelation, isa lang po nagsulat niyan, si Apostle John. Ito po ang pinakahuli na isinulat sa lahat ng Bible. Therefore, nung sinusulat po ito ni John, nakita niya po, nagkakagulo na yung church. Nagkakagulo na yung katuruan. Kung ano-ano na ang kumakalat. Na Christian kami, kami din Christian. Meron ng immorality sa loob ng church. Meron na nagtuturo ng kung ano-anong kabalbalan at kung anong kabulastugan. Pero may eternal life daw sila. Kaya sinulat ni John ito para malaman daw ang purpose itong buong book na to, testing po talaga ang laman itong book na ito. Kaya mamaya po, pag binabasa natin yung mga verses, makikita nyo talagang maliwanag na binibitiwan ni John kung ano po yung mga patakaran or kung ano po yung requirement sa testing para malaman talaga kung Christian or hindi. Okay, sabi ko nga po, at least 7 yung pag-uusapan natin. This is more than 10, more than 7. Pero 3 lang po, or 7 lang po, at 3 lang po muna ngayon. Next week po yung 4. Unang-unang test. Test number 1 is the walk test. Okay, parang lasing. Paano ba nalalaman kung yung tao o lasing? Yung tao ay lasing. Di ba sa paglakad niya, sumusuray-suray? Kahit sabihin niya na siya ay hindi lasing, pero nakikita mo sa lakad niya, sumusuray-suray, lasing yan, yung tao na yan. Pero tayo rin po mga Christians, meron po tayong walk na tinatawag. And when we walk, it means the general direction of your life. Yung general direction of your life. For example, pag tinanong natin yung kapitbahay mo, kung ikaw ay mabuting tao, ano kaya ang sasabihin ng kapitbahay mo? Pag tinanong natin yung kapitbahay mo, kung ikaw ay swapang, ano kaya sasabihin ng kapitbahay mo? Pag tinanong natin yung kapitbahay mo, kung ikaw ay chismosa, ano sasabihin ng kapitbahay mo? The general direction or the general reputation of your life. Okay? 1 John 1 verse 6 and 7. Kung sinasabi natin na tayo ay may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Mabibigat itong mga binibitiwan ni John dito eh. Walang middle ground. Either you are or you are not. Ganun po mga binibitiwan ni John. Either namumuhay ka sa kaliwanagan o namumuhay ka sa kadiliman. Verse 7. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo ay nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Kung ikaw ay nasa kaliwanagan, nalilinis ka ng dugo ni Jesus. Kung ikaw ay nasa kadiliman at sinasabi mo ikaw ay nasa kaliwanagan, ikaw ay sinungaling. Yon ang sinabi sa binasa po natin na ito. No? The walk test. Saan ka naglalakad? Tanungin natin po ang ating sarili. Huwag kang katabi. Saan ka naglalakad? Sa kadiliman o sa kaliwanagan? Yan. Very, very simple test. Because a real Christian walks in the light, not in darkness. Nung bata ako, merong kanta na ganyan eh. Walk, 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 walk in the light. Di ba? Gumaganyan-ganyan pa kami nun. Di ba? Walking in the light of God. Kasi yun lang naman ang basic. Yun ang very simple. A real Christian walks in the light, not in darkness. Namumuhay sa kaliwanagan at hindi sa kadiliman. What does walking in the light mean? Ano po ibig sabihin na naglalakad tayo sa kaliwanagan? Una, it does not mean sinless perfection. Hindi ibig sabihin to, hindi ka nagkakasala. No? It is not sinless perfection, but a new direction or a new path of our lives. Dati, naglalakad ka sa kadiliman. Ano ibig sabihin nun? Dati ka sigurong manginginom, dati ka sigurong addict, dati ka sigurong kung ano man, ng mga uri ng bisyo, kung ano man, dati. Andun yung operational word natin, dati. Pero ngayon, ito direction mo dati, ngayon, iba na yung direction mo. Ikaw na ngayon ay namumuhay sa kaliwanagan. Dati ka noon, addict. Ngayon, pusher ka na. Ay di lalo ka lapot sa kadiliman noon. Diba? Tuwa ka pa, wow, nag-improve. Hindi, nababago. Meron tayong general direction. Therefore, walking in the light means a pattern. A pattern of life or lifestyle. Now look at that word, pattern. Pag sinabing pattern, parang template.
parang meron tayong natitrace, nakikita kung saan tayo papunta. Na tayo ay mabuti, tayo ay magalang, tayo ay mapagbigay. Pero may catch dyan, mga kapatid. Ito po. Minsan po may taong mabuti, mabait daw siya, pero namimili kung kanino lang siya mabait. Oh, may alam ba kayong ganon? Magalang, pero namimili kung sino lang ang igagalang. Mapagbigay, pero namimili kung sino lang ang bibigyan niya. Magalang ang pagkausap mataas, pero pagkakausap mababa sa kanya, bastos. Walang respeto. Mapagbigay, kapag ang binibigyan niya may interest siya. Pero kapag wala naman ako mapapala dyan, ba't ko bibigyan yan? Hindi pala mapagbigay. No, mga kapatid, ang tunay na mabuti, mabuti sa lahat. Hindi mabuti sa pili. No, hindi yung namimili ng pagiging mabuti. That is the pattern. Yun yung pattern. And it also, walking the light means not occasional obedience. Occasional obedience. Minsan sumusunod, minsan hindi sumusunod. Minsan masipag, minsan tamad. Minsan mabait, minsan may topak. Hindi po occasional obedience. Minsan naglalagay sa pulis, minsan hindi. Di ba? Inconsistent. Meron pong inconsistency. Minsan nagbabayad ng utang, minsan tinatakbuhan ng utang. Hindi pwede. Ang tunay na naglalakad sa kaliwanagan ay consistent sa kanyang prinsipyo, sa kanyang ginagawa. Minsan nalalaglag, pero bumabalik pa rin sa dati po niyang principles in life. And napakaganda, ang tunay na naglalakad sa kaliwanagan is not living a double life. Not living a double life. Ano ba ibig sabihin ng double life? Dalawa ang buhay. Iba ang buhay kapag ka nasa church, iba ang buhay pag wala sa church. That is double life. Minsan mayroong isang bata lumapit sa pastor. Pastor, hindi ko sa akin ha. Pastor, pwede ba? Sa church na lang kami titira? Ay bakit naman? May bahay naman kayo ha. Kasi po pag nasa church kami, mabait si tatay. Ganon? Talaga? Double life. Pag nasa church, mabait. Pag wala sa church, hindi mabait. No? Pag nasa church, holy. Pag wala sa church, unholy. Dapat po, hindi double life. Minsan, meron akong narinig, nakakalungkot, meron akong narinig, parang may kaunti silang pagtatalo nito, isang kapatiran sa church. Sabi niya, akala nyo lang mabait ako. Ingat-ingat kayo sa akin. Kamot ka na lang talaga eh. Akala nyo lang mabait ako. Nung nagkaroon ng kaguluhan, lumalabas yung tunay. Diba? That is double life. Walking in the light is not perfection, but there is transformation. Merong nangyayari. From self-rule to God rule. Dati ikaw nabubuhay sa sarili mo, ngayon ang Diyos na ang nabubuhay. From darkness into the light. Kasi po, when you walk in darkness, ano ba nangyayari pag naglalakad po tayo sa kadiliman? Nadadapa ka, diba? Wala kang direksyon, maraming tinatago na karumihan, ang kadiliman. Ito po yung sinasabi sa Bible na naglalakad ka sa maluwang na daan. Yung maluwang na daan, madilim yun. Ang maliwanag na daan, yun po yung makipot na daan. Walking to the wide road and the narrow road. Ito po yung sinasabi ngayon dyan. Pero ngayon, dahil tayo po ay nasa kaliwanagan na, nababago na po ang ating mga buhay. May direksyon na, hindi na tayo laging nadadapa. Yung mga marurumi, naliwanagan na. So tinatanggal na natin, inaalis na natin kasi naliwanagan na yung mga karumihan na yan. At naglalakad na po tayo sa makipot na daan, sa halip na sa maluwang na daan. So this morning, bago po tayo magpatuloy sa ating po mga testings, saan kaya tayo lumalakad? Ikaw lang makakasagot niyan, kapatid. Ikaw lang. At saka siguro yung search history mo sa Google, siguro yun ang makakasagot niyan. Siguro yung mga app na meron ka sa cellphone, siguro yun ang makakasagot niyan. Siguro kahit sabihin natin na lumalakad ako sa kaliwanagan, pero baka makasagot talaga kung saan tayo lumalakad, yung mga nakapaligid sa atin.
Yung mga katrabaho mo, yung mga kapitbahay mo, maaaring sila makakasagot niyan. Although hindi po tayo nadidiktahan ng iniisip ng ibang tao, it's between you and the Lord. Pero sabi po sa Bible, ang taong matuwid sa harap ng Diyos, pati yung kanya pati yung ibang tao ay nakakasundo niya. Yan po sinasabi sa Proverbs. No? So, anong uri ba talaga ng buhay mayroon tayo? Noong pong araw, panahon ni Jesus, pag Christian ka, walang kaduda-duda. Kitang-kita ang pagka-Christian. Ngayon po, parang ano na siya generic na lang siya. No, minsan meron pang scam. Minsan meron pang mga counterfeit. Pero ang tunay na Christian, nakikita po sa paglalakad sa kaliwanagan. So, are you living in the light or are you living a lie? Ayaw, pansagot natin dyan, Pastor, I am living in the light of God. Yan po yung una, where do you walk? Darkness or light? Pangalawa po, test number 2, the sin test. How do you deal with sin? Subalit kung ipinapahayag natin in 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. How do we deal with sin kapag nagkakasala po tayo? Meron ba dito hindi nagkakasala? Wala naman. Siyempre, maski ako, nagkakasala po ako. Pero how do we deal with sin kapag nagkakasala po tayo? Meron daw pong baboy, tsaka actually tupa pero wala kasi akong alam sa tupa. So aso na lang. Meron daw baboy, tsaka merong aso. Yung baboy, kahit paliguan mo, babalik sa putik. Yung aso, pag pinaliguan mo, lalo na kung maarte yung aso ninyo, pag pinaliguan ninyo at nadumihan, hindi siya papayag na madumi siya. Babalik siya at magpapalinis po siya. O, yung baboy, kahit anong linis ang gawin natin, kaya nga baboy ang tawag sa kanya. Kasi baboy siya. Kaya nga lagi siyang nakatungo. Kasi nahihiya siya, yung nanay niya, baboy. Diba? Hindi nawawala yung pagkababoy niya. Pero yung aso, ayaw niya na nadudumihan siya. Lalo na yung mga may breed na aso, yung magagandang balahibo, ayaw niya na nadudumihan siya. Ganon din daw po tayong mga Christian. A real Christian has a repentant heart. Ang puso ng isang tunay na Kristiyano ay gusto laging magpalinis sa Panginoon. Many times you feel shame. Pagka tayo po ay nakakasala, nahihiya po tayo. Kapag hindi ka na nahihiya, kapag meron tayong kasalanan at hindi na tayo nahihiya, matakot na po tayo. Dahil ibig sabihin, nasasanay na tayo. When you don't feel broken anymore, when you don't feel dirty anymore, when you are not disgusted anymore by sin, when you don't feel guilty and you don't feel shameful, be afraid. Be very, very afraid. Because that is a sign that you are not a Christian. That is a sign that you enjoy darkness. That is a sign that you enjoy sin. So, pag-ingatan po natin ito. Kasi po, ang totoo, tayo mga Christian, kahit alam mong saved ka na, pag nagkasala ka, nakakahiya sa Diyos, di ba? Nakakahiya sa Panginoon. And then what do? We ask for forgiveness from the Lord. Sinners are indifferent to sin. Yung po mga makasalanan, wala silang pakialam na sa kasalanan. Na parang it is a natural characteristic. Immune. Parang immune, or tinatawag na callous, may kalyo na. Minsan po, may nakita ako, nagdadrive ako sa EDSA. Alam niyo naman po, init-init ngayon. Nagdrive ako sa EDSA, merong batang naglalakad. Walang tsinelas. Sabi ko, paano nangyari yun? Naglalakad, ang init-init ng kalye, walang tsinelas. Yung pala, sa sobrang kapal ng kanyang kalyo sa paa, nakatipid na siya. Hindi niya kailangan bumili ng tsinelas. Kasi yung paa niya, immune na doon sa init ng aspalto at sa init ng simyento. At ganyan po tayo. No? Pag tayo po ay Christian at tayo po ay nadungisan ng kasalanan, gusto mo ipagpag, gusto mo linisin. Parang hindi ka mapakali. Pero kapag napapakali ka na, kapag ikaw ay
hindi na nakakaramdam, and you feel immune already to sin, be very, very concerned of your spiritual life. Be very, very concerned of your soul. Dahil ito po ay sinyales na tayo po ay nag-e-enjoy sa kadiliman at sa kasalanan. Sinners are indifferent to sin. Some do not even know the right from wrong. No, may mga gumagawa ng kasalanan, hindi nila alam ang tama at mali. Para sa kanila, tama na lahat yan. Meron akong narinig. Okay lang naman magloko sa asawa, di ba? Kasi nagloko siya eh. Siya nauna nagloko eh. Magloloko din ako. So okay ba yon? Hindi. Sabi nga, hindi naman pwede ituwid ng isang pagkakamali ang naunang pagkakamali. Pero dahil nauna siya magloko, para may lisensya na ako magloko. Mali. Hindi na po alam ang tama. Hindi na alam kung anong mali. Some even defy or deny and defend their sins. Meron pa mga pinagtatanggol. Namumuhay sa kasalanan, pinagtatanggol pa, nagpapalusot pa, nangangatwiran pa, dinajustify pa, kahit alam ng mali. Kasalanan ko ba kung na-inlove ako sa isang taong may asawa? Oo, kasalanan. Diba? Kailangan pa bang itanong yan? Sasabihin ba ng Diyos yan na, oo, naintindihan kita, exempted ka? Hindi. Actually po, ayaw lang natin minsan tanggapin kung kasalanan o hindi. Pero alam naman natin kung ano po yung kasalanan at kung ano po yung hindi. This is the sin test. No, yung iba talagang kalos na. Sabagay, medyo grabe na yun pag talagang kalyado na. Yung mga hitman, o sino papatayin ko ngayong araw na to? Yun, yung nakapula. Ganun. May mga ganun. Yung mga snatcher, o sino kaya dyan yung mukhang aanga-anga? Snatchen ka? Akyat bahay? Wala nang katakot-takot. May nakita po ako sa internet, inakyat nila yung bahay. Natutulog. Yung may-ari ng bahay natutulog. Yung unang magnanakaw, nagkakalikot sa cabinet. Yung pangalawang magnanakaw, may hawak na pamalo, kahoy, nakatutok doon sa natutulog. Pag nagising, hahatawi niya. Buti hindi nagising. Kung nagising pala yun, hahatawi niya pala. Kita niyo yun, may mga tao na gano'n na talaga. Talagang napaka-normal na sa kanila ang kasalanan. No, but a real Christian is sensitive to sin. Ang tunay na Kristiyano nagtatanong, baka nagkakasala na ako dito? Ang tunay na Kristiyano nag-iisip, baka hindi gusto ni Lord itong ginagawa ko. A real Christian is sensitive to sin. In fact, I would like to say, a real Christian is allergic to sin. No, like being allergic. Pagka ano ka, pag sensitive ka, di ba? Pag sensitive skin ka, yung mga sensitive ang skin dito, yung mga yayamanin ng skin dito. Paano mo nasasabi na sensitive ang skin mo? Kasi tinatanggap lang ang skin mo, yun lang mga sabon na mild. Pag ikaw ay naglagay ng ibang sabon, namumula. No, pagka ikaw ay nag-i-spray ng pabango, ayaw tanggapin. Kasi yung pabango mo daw, nabili mo lang dyan sa 250 lang isang bote. Ang gusto pang pabango, yung mga 7,000. Napang sensitive. No, ako po, actually sensitive po ako sa amoy. Dito po sa hypermarket, kapag nag-grocery po kami ni Mrs. for the longest time, hindi ako sumasama sa kanya pagka pumapasok kami doon sa aisle ng mga laundry soap. Inahayaan ko siyang pumasok po doon. Doon lang ako, tapos lilipat ako, ikot ako sa kabila. Doon ko siya tatagpuin sa kabila. Hindi ko kayang pumasok doon sa laundry soap. Kasi pag naamoy ko, hatching ako ng hatching doon sa loob ng laundry soap. Kasi allergic, I don't know, for some reason, allergic po ako sa ganoon. Iba sa atin, allergic sa gamot. Napansin niyo po ba sa ospital, bago tayo bigyan ng gamot, tuturukan ka muna nung gamot sa skin, konti, tapos bibilugan ng ball pen. Titignan kung magre-react yung skin natin. Pag nag-react yung skin, allergic ka sa skin na yun, sa gamot na yun. Hindi pwedeng ibigay sa'yo yung something na may allergy ka. Ako, allergic ako sa gastos. Diba? Yung iba sa atin, allergic sa gastos. Hindi pwede, nagre-react. Ganon din po ang mga Christian. Ang mga Christians ay allergic sa kasalanan. Amen? Yan, dyan tayo mag-amen. Sabay-sabay tayo. Ang mga Christians ay allergic sa kasalanan. Ready? Go! Amen. Hindi amen. Sabay-sabay tayo doon sa Pero mukha ako mali kasi naintindihan niya sabay-sabay kayo nag-amen . So ako mali.
Okay, then sasabihin natin, ang mga Christians ay allergic sa kasalanan. Ayun, okay? Ready? Go! Yan, ako mag-amen. Amen. Diba? So, totoo, very, very simple, very, very basic. Ang mga Christians dapat ay allergic sa kasalanan. Ako, allergic ako sa tubig. Kaya minsan, madalas may dala akong tubig. Pag uminom ako ng tubig galing sa ibang lugar, hindi kinakaya ng tiyan ko. No, kailangan may sarili ko na dala-dalang tubig. So, if you are in a relationship with God, if you are truly in a relationship with God, alamin mo kung ano yung saan allergic ang Diyos. Dapat you should know kung ano yung unacceptable sa Panginoon natin. Alam niyo po, nung tayo ay hindi pa Christian, di ba? Kung ano-ano ginagawa natin, wala namang ano si Lord sa atin Malayo tayo sa Panginoon. Parang yung iba po, kung ikaw ay, if you are not in a relationship, if you are not in a relationship with other people, no, wala kang jowa, wala kang asawa, single ka. Pag single ka, tapos nakikipagtitigang ka sa opposite sex, you're flirting, di ba? Nakipagharutan ka, wala naman magagalit. Single ka naman Pero kapag ka in a relationship ka na, iba na. Hindi ka na pwede makipagtitigan kung kani-kanino. Hindi ka na pwede makipag-chat-chat sa internet at sabihin mo, friends lang naman kami. No, hindi ka na pwedeng umuwi ng late. Walang paalam. Hindi na pwede. Pastor, masama bang umuwi ng umaga na? Hindi masama kung single ka at kung nakatira ka sa sarili mong bahay at kumikita ka ng sarili mo. Pero kung may asawa ka na, may girlfriend ka, o merong nanay na nag-aantay sa'yo, hindi ka pwedeng umuwi ng late. It is unacceptable. No, very simple. Ganun din po sa Panginoon. Yung mga ginagawa natin dati, okay lang yan. Pero when we become in a relationship with Jesus, hindi na okay lang yan. Kailangan po nating tignan ano yung mga nakakasakit sa kalooban ng ating Panginoon. That is the sin test. And a real Christian has a decreasing pattern of sin in his life. Di naman tayo kaagad banal. Diba? Sa langit na lang po yun, magiging banal tayo. Habang nandito po tayo sa lupa, nagkakasala tayo. Pero ang tunay na Kristiyano has a decreasing pattern of sin. 1 John 3:7-9. Mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Masama ang loob dito si John. Kita niyo naman mga binipitiwang salita nito, mayroon pang kampon-kampon. Kampo ng dyablo. Sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy. They cannot. Hindi pwede. No way. Siguro kahit gusto mo magpatuloy, hindi makapagpatuloy because they are children of God. Now, when we become Christians, we do not become sinless, but we sin less. Hindi tayo nagiging 100% walang kasalanan, pero ganun pa man, nababawasan. Kung ikaw ay palamura, nababawasan na yung pagiging palamura mo. Dati, lutong-lutong mo magmura. Ngayon, pag magmumura ka, ini-spell mo na lang. Diba? Yung iba, initials na lang. P, tsaka gano'n na lang. Diba? Kasi nga, nagigilty ka na, unti-unti. Kapag ikaw ay nagiging Christian, nababawasan, pati yung yabang mo, pati yung bisyo mo, pati ito yung, eto, debatable to may nakikipag-debate sa akin dito pati yung toyo, nababawasan daw. Talagang meron akong pasakali Basta nababawasan, basta bumabait ka, tumitino ka, kapag ikaw ay naging Christian. Hindi man 100% nawawala, pero you sin less. Paubos ng paubos. Yung sama ng ugali, paubos ng paubos. Because walking in the light means rejecting darkness. Reject mo na yan. Hindi yung
Hindi yung ikaw pa yung nangunguna. Minsan nakakalungkot pagka nag-uumpukan yung mga grupo-grupo, kahit Christian, kahit hindi Christian. Minsan, nag-green joke. Nangunguna pa yung Christian sa green joke. Minsan, meron may birthday, nangunguna pa yung Christian, sana ay malasing mo kami. Gusto pang magpainom. Hindi ikaw ang nangunguna. Ikaw yung pumipigil. Hindi ikaw yung panimula. So, can you see a decreasing pattern of sin in your life? 10 years ago or 5 years ago when you became a Christian, are you a better person now or not? 10 years ago, when you first became a Christian, mas masipag ka ba ngayon kesa noon? Mas malalim ka ba ngayon kesa noon? Mas matino ka ba ngayon kesa noon? These are valid questions. These are valid questions. Hindi po ito si pastor mahigpit, no? Si pastor dogmatic. Hindi po. These are valid questions. Kasi very simple lang naman po eh. Meron kang iniinom na gamot. Ang tagal-tagal mo na umiinom ng gamot na yon, may epekto ba? Umiinom ka ng gamot, pampababa ng blood pressure o pampaano ng cholesterol mo para hindi tumataas, may epekto ba? Kapag ka inom ka ng gamot na yon at hindi umi-epekto, anong problema? May problema yung gamot or hindi ka talaga umiinom. Sabi lang, umiinom. O ngayon, kung si Jesus yung gamot, sasabihin mo ba, may problema si Jesus? Sabihin ba natin, hindi mabisa si Jesus? Sabihin natin, expired si Jesus, kaya nang iniinom natin, yung gamot na yon, walang epekto. Habang tumatagal, we fall in love with Jesus. Lalo nagiging makapangyarihan si Jesus sa buhay natin. Kaya habang tumatagal ka bilang Christian, sorry, but we expect better. We expect better people. We expect better Christians. We expect deeper people in their faith, stronger in their walk with the Lord. Habang tumatagal, hindi habang tumatagal, humihina. Di ba? Very basic, very simple, and very reasonable. So mga kapatid, are you seeing a decreasing pattern of sin in your life? Kayo mag-asawa, kung pareho kayong Christian, ang away niyo ba paparami o papaunti? Ang away niyo ba pabayulente o patahimik? Dati nagbubugbugan kayo, ngayon hindi na lang kayo nag-iimikan. O praise God. Di ba? At least ngayon, irap-irap na lang. Samantalang dati, salag-salag. Di ba? At least nag-i-improve. Di ba? Lalo na kung pareho kayong Christian. So palagay ko po, it's about time na we don't judge people. That's why sabi ko nga po, let us judge ourselves. Let us evaluate ourselves. Huwag mong pansinin yung katabi mo. Ikaw ang haharap sa Diyos. Hindi yung katabi mo ang haharap para sa'yo. Haharap siya sa sarili niya, sa Panginoon. Silang dalawa ni Lord. Pero kayong dalawa ni Lord ang maghaharapan. So, be conscious about your own personal spiritual life. Wag po yung iba. At yun po yung purpose natin ngayon pong umaga na ito. It is about us, about you, and about me. Pangatlong testing po natin. Una po, the walk test. Pangalawa, the sin test. Pangatlo, the love test. 1 John 3:14 and 15. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Kita niyo yung pasakali, yung intro ni John. Alam mo na ikaw ay lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Hindi ka na raw patay, buhay ka na raw. Sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napopoot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Ito si John. Kanyang basic premise, simple lang. Ang tunay na saved ay loving. Ang tunay na anak ng Diyos ay mapagmahal. Bakit? Because God is love. At if God is love, at ang Diyos ay nasa iyo, natanim sa iyo, then maapektuhan tayo ng love na ito. Di ba ano sabi ni Balagtas?
Pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat. Kasi may pag-ibig. Kapag mayroong pumasok na pag-ibig, nagkakaroon po ng napakalaking pagbabago. Si Zacchaeus, kilala natin si Zacchaeus, yung taong pandak na tax collector, napakasakim, napakadamot, napakakurap, napakamakasarili. Pero nung dinapuan siya ni Jesus, ano nangyari kay Zacchaeus? Nagsisi at sabi niya, "Teka Lord ha, yung mga nasa labas, yung mga nadaya ko, isosoli ko. Yung mga nadaya ko. At hindi lang isosoli. Kung nadaya ko sila, dodoblihin ko pa, titriplihin ko pa yung pagsosoli." Nabago. Yung dating madamot, hindi na madamot. Yung dating buwakaw sa pera, hindi na buwakaw sa pera. Yung dating korap, hindi na korap. Nagbago. Kasi po, dinapuan ng Diyos. Dinapuan ng pag-ibig. Therefore, ang tunay na saved ay loving. For a Christian, love is not optional. Hindi rin naman ito, ano nung optional? Required? Hindi ko masasabi na required kasi pag sinabing required, kailangan ipilit, kailangan minsan dadayain mo pa. Pero hindi, kusa po siyang nagaganap, kusa po siyang nangyayari. It is natural, hindi faked, hindi forced. Nakakita na ho ba kayo ng bagong panganak na, ano ba ito? Itik. Diba? Bibi. Ang anak po niya, mga itik din naman tawag dun eh. Tinuruan ba ng nanay nila na lumangoy, ito mga itik na ito? Nakita niyo ba sila na nakikinig nakapalibot sa nanay nila? Ganto yan ganyan. Tapos kabila. Meron bang ganon? Wala. Actually po, ito pong mga ducklings na ito, kapag ka sila ay na-hatch sa kanilang mga itlog, at ilagay mo sa tubig, lulutang agad. Lalangoy agad. Walang nagtuturo. It is natural. Hindi pineke, hindi pinwersa, kusa na natutong lumangoy. Bakit po? Kasi yun ang kanilang naturalesa. Tayo mga Christians, ganun din. When you read the Word of God, when God is with you, you become loving. Nagiging mapagmahal. Nagiging maganda ang puso natin. For a Christian, love is not optional. Instead, love is consequential. Medyo po yung word na yan. Consequential. Consequence po yan kapag Jesus ay nasa sa atin. Na parang ganito, pag ikaw ay naligo, ikaw ay mababasa. Consequential. Kapag ikaw ay humawak sa apoy, ikaw ay mapapaso. Pag ikaw ay nagbukas ng ilaw, liliwanag. Kapag ang Diyos ay nasa iyo, ikaw ay magiging maibigin. It is consequential. It follows naturally. Hindi po siya pilit. So we must understand, although hindi siya madali, siyempre, love is sacrificial. Kaya naman po medyo nahihirapan tayo. No? Kasi love is sacrificial. Ito po yung lagi ko naririnig sa mga matatanda nung araw. Pag nagmamahal ka daw sa anak mo, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa kanila. At ngayon po na magulang na rin ako, totoo nga, kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa kanila. Susuot mo na lang, makikita mo, suot-suot ng anak mo yung damit mo. No, kasi kasing katawan mo na, yung mga anak mo. At hayaan mo na lang, di ba? Sasabihin mo, sige, sa'yo na lang, bibili na ako ng iba. At yung binili mo iba, susuot na naman. Di ba? Kasi ganun po yung pag-ibig, ganun yung pagmamahal. Talagang you are willing to give. Kaya yung mga anak na nandirito, bagay, lahat naman tayo anak, no? Pero yung lahat yung mga anak na nandirito, alam nyo, hindi nyo lang alam, kasasabi ko lang, alam nyo, tapos hindi nyo alam. Ang gulo. Hindi nyo lang alam, napakalaki ng sakripisyo ng inyong mga magulang. Hindi nyo lang alam kung gaano kasarap ang buhay ng mga magulang ninyo nung sila ay binata at dalaga pa. Alam nyo gaano kasarap ang buhay nila? Kasing sarap ng buhay nyo ngayon. Yun. At pag naging magulang na rin kayo, malalaman ninyo, ang laki pala ng sakripisyo ng mga magulang ko. Pag pinagsama-sama pala yung baon ko sa school, ang laki pala. Yung palang pinangkain, yung palang mga pinangdamit, pinang tuition, ang laki pala.
At maganda, makita natin na yun ay pag-ibig. Hindi yun duty. Of course, duty yun. Pero hindi duty lang. Yun ay pag-ibig. Yun po yung love. Nung may kasabihan, you can give without loving, but you cannot love without giving. Kasama po talaga yung pagbibigay. Kaya medyo nahihirapan tayo pagdating sa love kasi we are naturally selfish. Gusto natin na kabig. O kaya po, meron tayong paglalaban sa kalooban pagdating sa love. And also, not only sacrificial through giving, but also sacrificial through forgiving. Yan ang isa pong pagpapakita ng love when we are able to forgive. Meron ba kayong tao na ina-avoid hanggang ngayon? Meron ba kayong tao na secretly, pag nakikita nyo, kumukulo ang dugo nyo? No, forgive. Ang Christians po ay loving through forgiving. Marunong magbigay. Alam niyo po, many years ago, nakalimutan ko na po ito. Naalala ko lang po bigla dahil nga dito sa mensahe na ito. Many years ago, dito po, meron po tayong, meron nagnakaw. Okay, simple lang. Meron nagnakaw dito po sa church natin. May nawawalang gamit. Hindi namin malaman kung sino, syempre. Ngayon po, ang hindi alam nung nagnakaw, may CCTV. E di huli sa CCTV kung sino. Tinawag po namin, tapos po, kinausap namin, pinaamin namin. Umamin, hindi. Hindi umamin. Tapos nung sinabi namin na may CCTV, ayun, nagbago bigla. Pinakita namin yung CCTV, caught in the act. Ninanakaw. Ano ngayon ang gagawin natin doon sa tao na yun? Kung kayo po yun, sa church, ninakaw yung TV. Diba? Ano gagawin natin? We forgave. Pinatawad po natin. Medyo malaki po yung halaga ng nanakaw. Siguro nasa 36,000 noong taon na yun. Noong panahon na yun. No? Tagal na yun eh. Mga ganon. Pinasoli ba natin yung 36,000? Hindi na. Kasi hindi naman kayang isole. Hindi, presyo yun. No? So, yung ninakaw niya, mga 36,000, nabenta na. Nabenta na, 8,000 lang yata nabenta. Tapos, nagamit na. So, kahit na pilipitin mo at bigain mo, wala ka na rin makukuha. So, ang choice po natin, paalisin natin, idemanda natin, or ipaalam natin sa buong congregation. Itong taong ito, ganito ang ginawa sa church natin. Alam niyo po, hindi natin pinaalis, hindi natin dinimanda, at hindi na rin natin pinaalam sa buong congregation. Konting-konting tao lang po dito sa church natin nakakaalam nitong pangyayari na to. And even right now, sinishare ko, matagal na naman ito, hindi pa rin detalyado yung pag-share ko. Wala pa rin pangalan, hindi nyo alam kung ano yung nawala. Kasi po, pinoproteksyon na natin yung tao. No, ayaw natin na sinabi natin, si ganito ang ginawa. Tapos lahat ng tao nakatingin sa kanya. Tuwing nakikita siya, nandidiri. Ayaw po natin ng ganoon. Magkakagulo. Pinatawad po natin. And ang hope natin ngayon na siya po ay medyo nakaaangat-angat na. Sana isole. Nabayaran. No, anyway, ganun po no? Mahirap po ang ating calling bilang mapagmahal, bilang pagmamahal. May sakripisyo talaga na kailangan. Hindi pwedeng puro kabig. Ang pagmamahal po talaga is when we give love, forgiving, and giving to other people. Okay? No love means no life. Ang Christian na walang love ay Christian na walang life. Walang buhay. Pagdating po sa ER, pag tayo po ay may sakit, dadalhin tayo sa ospital, alam niyo po kung ano unang chinecheck? Vital signs. Tinitignan ka agad kung meron kang heartbeat. Kung wala kang heartbeat, wala kang buhay. Ang isang Christian po, itong heartbeat natin, yung love po na iyan. Diyan po natin nakikita. So, it's not about how loud you worship or how high you lift your hands up, but how deeply you love. Kung gaano po tayo marunong magmahal. Remember, there will always be difficult people. Hindi po nawawala ang mga difficult people. How are you going to respond lovingly kapag may mga tao na nagkakamali? Pag may mga tao na umaatake sa iyo. Pag mayroong mga tao na
na-hurt ka, or nagdi-disagree, how do we respond to people like that? People who disrespect, even disobey. How do we respond kapag meron ng mga ganyan na nangyayari sa atin? Love is not proven. Ito, pakilabas muna ito. Gusto ko mabasa natin to. Love is not proven by how you treat your friends, but by how you treat your foes. Hindi nakikita ko ikaw ay maibigin dahil mabait ka sa kaibigan mo, o mabait ka sa mga taong mahal mo at mahal na mahal ka rin. Nakikita ang pag-ibig by how you treat your foes. So mga kapatid, habaan ang pasensya. Tayong lahat, habaan ang pasensya. Pagpapakita po yan ng pagmamahal. Be understanding. Naunawain natin, bakit niya nagawa yun? Baka naman may pangailangan, baka naman may pinagdadaanan, baka naman merong kabigatan. Be understanding. Magsumbong sa Diyos. Isa po yan sa kailangan natin matutunang gawin. Minsan kailangan sa Diyos mo ilabas eh. And, eto pa, Pastor, ano gagawin ko? Inaabuso na ako. Defend, but do not attack. Ang depensahan mo. Matuto kang sumalag kaysa matuto kang sumuntok. May pagkakataon para dyan. Kasi sabi nga ni Jesus sinampal ka sa kaliwa. Ang sabi ni Jesus, sampalin mo rin? Hindi, di ba? Ang sabi, ibigay mo yung kanan. Ang hirap naman, Lord. Pa-Christian ka Gusto mo sumunod sa akin Pasampal mo yung kanan. Ganun po talaga Pero sabi rin ni Lord, be gentle as a dove, but be wise as a serpent. Huwag ka rin naman magpaabuso. Alam mo na naman yun, iniisahan ka na, sobra na. So we need to be wise as well. At tayo po, if we are a Christian church, pag tinignan po sa atin yung walk test, siyempre church tayo Alam naman yung church natin, pusher, gawaan ng shabu. Siyempre hindi, di ba? So, walk test, siyempre pasado tayo dyan. Sa sin test, of course, pasado yung church. Alam nga naman, ang ginagawa natin dito kasalanan. Pero sa love test, bilang church, sana po pumasa tayo bilang church. I hope and pray makita ng Panginoon that this church is a loving church. We don't judge people. Kahit may pumasok dito, iba-ibang kulay ng buhok, nakaganon. We don't judge people. Kahit nakakapa pa yan, we don't judge people. We accept people for who they are. We are patient. We are forgiving as a church. We are accepting as a church. Yun po yung ibig sabihin ng love. Ito po mga test na ito, 3 lang po ito. May 4 pa tayo next week. This cannot be forced. This cannot be faked. Para pong pag nagpa-lab test tayo, di ba, urine test, hindi mo mapepeke yung resulta niyan. Kinuhanan ka ng dugo, hindi mo mapepeke yan. Meron ako lab test bukas, mag-aano nga ako ngayon, matutulog ako ng maaga. Hindi po natin mapepeke yan. Kaya kung ano po yung lumalabas sa mga test po natin, tanggapin po natin, ipanalangin po natin. Your walk reveals your direction. Saan ka papunta? Your response to sin reveals your condition. But your love reveals your connection to the Lord. Kaya mga kapatid, are you saved without a doubt? Are you sure? I hope ito pong 3 ito, masabi natin, Pastor, sa awa ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, ako po mukha namang hindi nalalayo diyan sa 3 yan. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Ama, sa aming pong pag-aaral ngayong umaga, nagpapasalamat po kami sa inyo. Ikaw ang nangungusap sa amin. Ikaw ang nagtutuwid sa amin. Totoo, Lord, kilala mo po kami. Alam mo po, Panginoon, ang aming kahinaan. Alam niyo po ang aming pagkukulang. Alam niyo po kung saan kailangan na kami po ituruan. Kaya, Lord, andirito po kami. We call ourselves Christian. We call you our Lord. Nawa nga po, Panginoon, sa salita, sa gawa, sa espiritu, sa kaluluwa at lakas, makita po nawa, Panginoon, ang kalit-litang bahagi ng katawan namin ay Christian talaga. Sumusunod sa inyo, nagiging instrumento mo, lumalago at namumunga. Salamat, Lord God. Salamat sa presensya mo. Salamat sa pangungusap mo. At sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng kaluwalhatian ngayon pong umaga.
Thank you, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Amen.